Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Proverbs chapter 3 verses 5 to 8. Kaya huwag kang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, lagi nating alalahanin yung sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. So bakit kailangan paalalahanan po tayo ng Bible na lumago? Ano po? Kasi hindi po instant ang paglago. Ano po? Hindi automatic po yan na kapag ikay nakakilala kay Lord, basta-basta na lang kinabukasan na ikay malagong-malago ng Kristiyano. Kailangan po tayo ay nag-grow. At ang sikreto po ay nakasulat po dito sa Aklat ng Kawikaan, chapter 3, verses 5 to 8. At malinaw din po na sa Biblia, maraming tao hindi nila alam yung kanila pong spiritual na kalagayan. Akala nila okay sila, pero sa totoo lang po, hindi nila alam na kulang pa sila sa paglago o sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ganyan po yung kalagayan ng mga Hudyo na nakausap ng Panginoong Hesus dito po sa John chapter 8 verse 32 na sinabihan ng Panginoong Hesus. Sabi niya, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So itong mga Hudyo, akala nila malaya na sila dahil sila yung mga anak ni Abraham. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, alipin pa rin kayo ng kasalanan kaya hindi kayo ganap na malaya. Kailangan yung sumunod sa aking mga tinuturo kung kayo'y aking tunay na mga alagad. Yun ang sinasabi niyang Panginoong Hesus sa verse 31. Kaya pwede pong ganun, akalain natin na tayo malago na, pero hindi pa pala. So ano-ano ang mga palatandaan na hindi pa tayo lumalago sa ating pong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo? Unang-una po, yung hindi ka pa malaya sa kasalanan at sa epekto nito sa iyong buhay. Yun po ang tinutukoy ng Panginoong Hesus sa John chapter 8 verse 32. Marami sa atin pabalik-balik pa rin sa makasalanang buhay. At yung iba, alipin pa rin ng problema at sumpa ng kasalanan dahil sa maling gawain. Kaya alam niyo po, ito'y napakahalaga, no po? Mabisa po ang salita ng Diyos. Kaya kung inyo pong tutuparin ang aral na tinatanggap natin mula sa Bible, definitely dapat po ay magbabago ang ating buhay. Tayo po'y lalaya sa kasalanan. Pangalawa, papansin niyo po, palatandaan na ikaw ay lumalago pagka meron ka ng kapahingahan sa buhay. So ibig sabihin sa buhay na ito, bagamat maraming problema, maraming pagsubok, makakasumpong tayo ng kapahingahan sa mga tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Yung po sinasabi ng Matthew chapter 11 verse 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga tinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Kaya kung ikay laging problemado, no? Ikaw ay laging stress, laging balisa sa buhay, palatandaan niya na hindi mo pa nauunawaan ang maraming katotohanan sa Biblia. Kasi kung maunawaan mo ang tinuturo ng Panginoong Hesus, ay lalaya ka dito sa mga bagay na nagpapahirap sa iyong buhay. Maging sa karamdaman, maging sa mga problema at alalahanin, even sufferings na pinagdadaanan sa mundong ito. So, yung mga tao po na lumalago sa kanilang buhay spiritual, bagamat dumadaan yan sa problema, marunong silang magpahinga o yung tinatawag na makasumpong ng kapayapaan sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pamumuhay nila ng sang-ayon sa katotohanan ng Biblia. Ngayon, pangatlong katotohanan po na pwede nating pagbasihan na tayo po'y lumalago, yung tayo po ay namumunga at nananatili yung ating
bunga. Yun po sinasabi ng John chapter 15, verse 16. Ano po, pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga. Kung ikaw ay matagal nang nasa ministry or di naman kaya ay naglilingkod sa Panginoon pero hindi ka nakakakita ng bunga, nakakalungkot po yun. Kasi isa pong palatandaan ay kay lumalago kung ikaw ay mabunga. Now, hindi lamang sa ministry ang ating pag-uusapan, ano po, maging sa iyong personal na buhay. Dapat nakakakita ka rin ng improvement in all areas, kapatid. Hindi lamang sa spiritual, maging sa physical at material. Dapat nagbubunga ang mga anak ng Diyos. Kailangan nakikitaan tayo ng isang mabungang pamumuhay. Panghuli, napaparangalan ng Diyos. Yan ang palatandaan na lumalago ang isang Kristiyano. Ano po? Sabi sa John 15 verse 8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Hindi ikaw ang natatanyag, kundi ang Diyos ang natatanyag sa iyong buhay. Siya ang napaparangalan. Kaya alam niyo po, kusa po yan na nangyayari kung ikaw ay lumalago sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. So paalala po sa atin yung sinasabi sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 8, huwag tayong mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng ating gawain, siya po'y ating alalahanin. At huwag natin ipagyabang yung ating nalalaman. Igalang natin at sundin si Yahweh, lumayo tayo sa kasamaan. Ano daw po ang resulta? Tayo ay lalakas, magiging matatag, mawawala ang pighati, at gagaling ang ating mga sugat. So makikita po ninyo, meron po talagang improvement na nangyayari sa buhay ng taong lumalago sa pagkakilala niya sa Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. At muli ngayong umaga ay nasumpungan namin ang mga mahalagang katotohanan na kailangan po pala namin sa paglago sa aming pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maranasan namin ito sa aming buhay. Ang tinamin na kami lalago sa pagkakilala sa iyo, Panginoong Jesucristo, at ang buhay namin ay tunay nga pong makakaranas ng kapahingahan at yung aming pong spiritual na buhay ay lalakas, magiging matatag, mawawala ang pighati, at gagaling ang aming mga sugat. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Purihin ka. Itong aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.